Sa mga kabayan natin naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada bilang isang cleaner. Ito po ay napakaganda para sa kabayan. Kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron tayong magandang vlog ngayon dahil ito po ay industrial cleaner. No? Ay napakagandang opportunity ito dahil ito po ay NC2. Kayo man ay may mga certificate dyan, mga high school. Subukan nyo to. Okay? So again, sana po mapanood ninyo buo ito ating video. At again, sasabi sa inyo na sana mabasa nyo muna itong mga ano bang mga andyan sa hinahanap nila, no? Sa mga agency. Dahil importante na itong inyong mga job description, ayusin niyo pagsulat at kung kayo man ay may kaparehang trabaho dito nga sa trabahong ito, talagang napakagandang advantage so para sa inyo dahil ito po ay napakagandang opportunity. 15 ka trabahador ang kinakailangan. Again, sinasabi sa inyo, ayusin ang inyong resume. Upang kayo makarating dito sa Canada, ayusin ang inyong resume. Pwede kayo mag-apply online. Subukan nyo lang. And again, talagang ito ay pagandahan ng resume, pagandahan ng inyong mga work experience, pagiging cleaner. Napakagandang opportunity ito. Again, dito sa pag-apply sa Canada, maging agency man, maging online man sa job bank or Indeed, ang importante, ang key sa lahat sa pag-apply dito, ang inyong resume. Okay? Pagpatulong kayo kung sino ang may marunong magawa ng resume. Dahil huwag niyong sayangin yung mga opportunity na talagang andito. Okay? Kaya nga siya sabi sa inyo, napakagandang opportunity dahil wala kayong placement fee. Wala kayong babayaran dyan na ano-ano pa. Siguro, malaki na siguro mga 70,000-80,000 pesos ang gastusin dito. Okay? So, but again, baka lang ha. Hindi ako sigurado dyan. Kasi baka mali ako. But again, so far sa aking mga na-interview sa ating mga barbero na nandito sa Canada, ang kailang ginastos mga 70,000 lang. Okay? So, napakalit. Subalit siya sabi sa inyo guys na talagang dito sa Canada, ang kompetisyon, isipin nyo lagi yan, ang kompetisyon ay napakataas. Subalit, kung kayo man ay nanonood na aking mga vlog, ito po yung sinasabi sa inyo, ayusin ang mga resume. Nasa highest point tayo kung tayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito dahil dito nga ay ang kompetisyon. Ang dami nating kalaban. Subalit, nasa sa inyo yan. Dahil ako, sinasabi sa inyo, ang aking mga advices dito sa aking mga vlog ay sinasabi ko nga na ayusin ang inyong mga qualification upang kayo ma-qualify. Dahil kung hindi naman ganun kaganda ang inyong mga qualification, kahit ilang libo pa ang inyong ina-applyan, hindi kayo matatanggap sa trabaho. Okay? So, but again, ito po ay nasa Pilipinas ang agency. Ito po ay registered ng PUAA. Pwede niyong puntahan ng PUAA kung ito ba ay registered, but ito ay registered dahil napakarami na silang mga tao na pinarating dito. Hindi lang itong cleaner, marami silang mga taong naparating ng Canada. So again, subukan natin, tingnan natin. Okay? Halika, tingnan natin yung website nila. So ngayon guys, ito po ating pag-usapan ay itong industrial plant cleaner, no? Ito po ang Venture Management System International Corporation. At ito po ay nasa Winnipeg, Manitoba, dito nga sa Canada. At again, ang kanilang salary ay 22.20 per hour. Napakagandang salary ito. Napakataas na to. Okay? So again, ito po ay 15 katrabador at ito po ay matatapos sa December 19. So again, meron pa kayong time. Ang mga agency ay tumatanggap sila ng mga aplikante. Huwag kayong magmamadali. Sabi ko sa inyo, ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply dito nga sa trabahong ito. Dahil importante po yan. And again, ito nga yung kanilang job description na hinahanap. No? Sinasabi ko sa inyo kanina na ang kanilang job description ay ayusin natin upang maganda at kayo ay matatanggap dito nga sa Venture Management System International Corporation. Okay? Again, clean and wash out boilers, tanks, and vats with high-pressure hoses. Okay? Again, kung meron kayong mga experience sa mga pressure washing,
Importante po yan, isulat nyo sa inyong resume. Remove dust and ash with industrial vacuum equipment. Again, kung meron kayong mga dusting na mga industrial vacuum, ano bang mga ginagawa nyo? Subukan nyo din dito. Okay? Isulat nyo lahat sa inyong resume. Sanitize work areas and machinery. Okay? So again, kayo naman na nagki-cleaning ay pagkatapos yung mag-cleaning, sabihin nyo nagsasanitize kayo ng area, pwede na rin yan. Okay? Sulat nyo sa inyong resume. Ito ang pinaka-the best. Okay? Ano ba ang napakaganda dito? Dahil ito po ang kanilang qualification. No? Minimum of 2 years work experience ang kinakailangan. Kung kayo man ay mga high school graduate, subukan nyo din dahil ito po yung napakagandang opportunity. Okay? Meron kayong 2 years, 3 years experience sa heavy-duty cleaning and operation commercial and industrial cleaning equipment. Subukan nyo. Alam ko meron tayo sa Pilipinas ng ganitong mga heavy-duty cleaning. Alam ko meron tayo dyan. Subukan nyo to. With experience of dock cleaning, large machinery cleaning, and metalworks polishing. Okay? So, alam ko, meron tayo nito sa Pilipinas. Physically fit and can carry heavy equipment. Okay? And again, must be willing to take a general training IELTS. Ito ang pinaka-the best, ang IELTS, dahil ang IELTS ay pwede to makuha. Hindi ako sure kung anong score dito, pero probably baka 4 lang ang score dito. Napakadali. Kung kayo man ay mga high school graduate, pasado nyo to. Pasado nyo to. Sure ako dyan. Pasado kayo dyan. Magbasa-basa na kayo. Okay? Preferably with experience work in meat food processing plant. Okay? Kung kayo man ay nagtatrabaho sa mga meat food, sa ano bang mga meat food yan, subukan nyo. This job has no placement fee. And again, ang kanilang address ay nandito nga sa Ninoy Aquino Avenue sa Parañaque City sa Metro Manila. So, again, sinasabi sa inyo, subukan nyo, puntahan or i-email nyo ang itong website na to or itong kanilang agency. Subukan nyo lang. No? Kaya nga sinasabi sa inyo, kung hindi man to para sa inyo, ito po ay basihan lamang sa mga hindi qualified dito. Kung kayo man ay naghanap sa nanny, kayo naghanap sa caregiver, kayo naghanap ng welder o naghanap kayo ng mga scaffolding, piping or pipeline, whatever, ano pa mga trabaho hinahanap nyo, ito po'y basihan lamang. Subalit, itong aking basihan ay ayusin at magbasa muna kayo bago kayo mag-apply. Tingnan nyo muna ang kanilang description. Kayo ba ay may ganyan? Kung kayo man ay may ganyan, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Mahirap ba yun? Hindi, di ba? Kinapin nyo lang, ilagay sa resume. Kung kayo man ay may mga klaseng trabaho na hinahanap nila na meron ka na hindi mo sinulat sa resume, kopyahin mo, ilagay sa resume mo. Di ba? Ganun kasimple. Para kayo ay ma-qualify. Kasi ang problema kasi dito, kayo ay nag-a-apply bilang isang nanny. Wala man kayo masyadong experience, pero mayroon man kayong experience, wala rin kayong education. Ang daming factor na pwede ninyong tingnan. Okay? Hindi pwede, porke tayo ay isang welder, oy, pwede na ako dyan kasi may welder ako in situ. O, tingnan mo muna doon sa baba, baka ang experience mo, wala din. Tapos naghanap silang 3 years work experience, di wala rin. Kaya nga sinasabi sa inyo, nabasahin nyo muna bago kayo mag-apply. Tingnan nyo muna, ito ba ay meron ako? Ito ba, isa-isahin nyo yung mga bullet na yon, isa-isahin nyo. Ito ba meron ako? Check. Ito ba meron ako? Check. Ito meron ako? Check. Ito meron ako? Wala. Ito meron ako? Wala. Ito meron ako? Wala. Importante na kayo ay magbabasa bago mag-apply upang hindi masayang ang oras nyo. Sinasabi ko sa inyo lagi yan na ang inyong pag-a-apply sa Canada, hindi po ito nag-a-apply kayo galing kayong probinsya, pumunta kayo Metro Manila. Hindi po ang Canada ay pipitsuging country. First world country ang Canada. Libre ang benepisyo sa Canada. Oh. Tapos, ganun lang kayo mag-apply sa Canada? Binabalahura nyo. Sige lang, apply lang kami. Basta kayo magpunta kami Canada. Hindi ganun. Ang qualification dito, mataas pa sa ulo nyo. Di ba? Makachamba tayo ng mga agency na kagaya nito na sila ay nag-o-offer ng mga trabaho. Subalit, ano bang work experience mo? Oh yes, high school ka. Oh yes, may IELTS ka. Yun lang. Di ba? Yan sabi ko sa inyo. Kaya nga,
Ito mga advices ko sa mga vlog ko, ito po ay mga ideas ko na base sa aking experience sa aking trabaho. Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, ako ay nag-hire din kami ng mga tao at ako ay isa sa mga naghahanap din ng mga trabaho. Ako din ay pinapahanap ako ng mga trabahador ng aking kumpanya. Subalit, mahirap sa trabaho ko na nagdi-design kami, ang hirap. Dahil ngayon, ang SAIT ay hindi na nag-o-offer ng piping drafting certificate. Wala na sila niyan. Basic AutoCAD na lang. Then, paano maturuan yung tao kung basic AutoCAD lang? Diba? So, kaya importante na ang inyong mga resume, nakasulat na lahat. Pag naghanap kayo ng cleaner, anong ginagawa nyo? Nagda-dusting po kami o nagba-vacuum kami. Diba? Nagsasanitize kami ng mga area. Mga housekeeping naman, nagpapalit kami ng mga sheets sa mga bed sheets. Nagba-vacuum din kami. Naglilinis kami ng mga washroom, ng mga rooms. Oh, di ba? Sa mga nani, kami ay nagpapakain ng mga bata, nag-aalaga kami ng mga bata. Kami ay naglo-laundry, nagluluto, nag-prepare ng mga pagkain. Ganun, isulat nyo lahat. Hindi panghulaan ng employer kung ano mga ginagawa nyo. Di ba? Tama ba ako? Kaya nga sabi sa inyo na ayusin nyo ang inyong mga qualification. Alam ko, marami tayong mga kabayan na qualify sa mga trabaho. Subalit, ang problema dito kasi, hindi nyo sinusulat yung inyong mga qualification nyo. Ano ba mga ginagawa nyo? Sulat nyo lahat. Mga certificate nyo, mga educational nyo, isulat nyo lahat. Ano bang mga training na meron kayo? Isulat nyo lahat dahil napakalaking factor yan na meron kayo yan. Kasi pag wala kayo, yan ang mahirap. Tapos huwag kayong masanay na palipat-lipat ng kumpanya. 1 taon, 2 trabaho. 1 taon, 3 trabaho. Hindi po ganun. Ako, particularly ako, 1 taon ka lang sa experience mo, oy, ano nangyari sa taong to? Uy, nakadalawa siya sa 1 taon na. Ano nangyari dito? Di ba? Kasi, kung ganun ang style mo na ikaw ay nagpapalipat-lipat ng trabaho, wala kang stable na trabaho, there's something wrong with you. Okay? So, again, pasensya na kayo guys. Ako lang to. Kung ako man ang mag-hire, hindi talaga ganun ako mag-hire. Okay? But anyway, again, ayusin nyo inyong resume, isubmit nyo dun sa kanilang, sa agency, subukan nyo. Okay? But good luck. Sana'y magkita-kits tayo. Kung kayo ba ay nasa Manitoba, punta kayo ng Calgary, punta kayo ng Banff, i-PM nyo ako at magkape-kape tayo. Okay? So, but again, ganun po man guys. Marami po akong mga videos dito at kung hindi po yung nakapag-subscribe, sana po yung makusidyo i-like, i-subscribe. Huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel at huwag din nyong kalimutan din i-share ito ating mga video sa inyong mga kaibigan kamag-anak na gusto nagbalak kagaya sa'yo na gustong pumunta ng Canada. So, again, ganun pa man. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Doy Tevs. God bless and have a wonderful day.